Ang galing nyo lumapit sa mga tao, ang galing nyo lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa pwesto, sino tinutulungan ninyo? Mga maiinit na usaping politika, hihimayin at masusing tatalakayin. Wala ba kaming maririnig sa inyo na na para sa bayan naman, puro sarili, pero kami mga tao, hindi nyo tinutulungan, yung mahihirap, hindi nyo tinutulungan. Walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, kichikahin. Nang nag-iisang Batang Manilenyo, sino pa nga ba? Kundi si Batang Maynila Toits. Yon, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila Toits. Pag-usapan natin itong nasa ating screen kasi ito pong si House Assistant Majority Leader and ako Bicol Party List Representative Hil Bongalon ay may hamon kay Senator Bato de la Rosa. O sabi ni Congressman Hil Bongalon, kung pag-uusapan lang naman natin yung droga, bakit di natin patawagin si Las Cañas o si Asierto? We'll see kung sino po talaga nagsasabi ng totoo and kung ano talaga ang totoo. O kaya ang realidad patungkol sa war on drugs dito po sa ating bansa. Let them tell the whole world kung anong kinalaman nila or ano ang nalalaman nila patungkol sa droga. Sa mga naging biktima, most especially during the previous administration. Bakit nagsalita ng ganito si Congressman House Assistant Majority Leader at ako Bicol Party List Representative Hil Bongalon? Bakit siya nanawagan kay Senator Bato de la Rosa ng ganito? Kasi alam niyo mga kababayan, yung nangyayari diyan sa Senate. Wala na po dun sa dun sa pinaka dapat pag-usapan eh. Ang layo na po mga kababayan eh. Napunta na po sa Mars eh. Ang layo na po ng pinag-uusapan eh. Hindi na po nakakonsentrate sa PDLX. Kaya nahahalata mga kababayan, nahahalata itong si Bato. Nahahalata na ang pakay niya talaga, kagaya ni Morales, ay sirain itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Halatang-halata mga kababayan eh. Saka halos lahat na ng mga senators maging si Senate President Juan Miguel Zubiri ay nanawagan na naihinto na yung hearing na yan kasi wala namang patutunguhan eh. Puro hearsay mga kababayan eh. Puro wento-wento eh. Unang-una, ito ang dyan mga kababayan eh. Kahit nung umpisa pa, ito yung sinasabi ko. Ang pinaka-importante na magsalita. Kasi ito si Bato, ang daming pinapatawag eh. Kung sino-sino pinapatawag eh. Ang dapat mong ipatawag, dapat mong ipalabas dyan sa yung Senate hearing ay yung informant. Kasi yung informant ang talagang pinanggalingan nung sinasabi ni Morales. So lahat ng sinasabi ni Morales ay base dun sa informant. So hanggat hindi nyo napapakita yung informant, walang kwenta yung hearing ninyo. Ewan ko to bakit ilang beses na to sinabihan, hindi pa rin nagigising sa katotohanan eh. Dapat ilabas niyo yung informant. Kasi hanggat di nyo nilalabas yung informant, walang kwenta yung hearing ninyo dyan. Puro lang kayo wentuhan. Puro chismis. Sa totoo lang, puro chismis ang mangyayari dyan. Tapos yung mga dinadamay ninyo, dami nga dyan, dinamay nyo, mga patay na eh. Pero nyo patay na eh. Gusto nyo pa ipatawag. O kaya ito, sabi ni Congressman Hil Bongalon. Sige ito, total, gusto mong pag-usapan yung droga na yan. O sige, patawag na natin si Las Cañas at si Asierto para magkaalaman na. Kung ano talaga yung mga nangyayari, yung realidad pagdating niya sa war on drugs. Kasi mga kababayan, ang gusto kasi palabasin neto ni Morales at neto ni Bato de la Rosa, etong si Pangulong Marcos
nung panahon na siya ay senator pa lang, si Senator Marcos na ngayon ay presidente na. Nung panahon na senator pa ito, ay gusto nilang palabasin na gumagamit ito ng droga. Bakit? Bakit kehey? Gumagamit ito ng droga. Ayan mga kababayan, yung gusto nilang palabasin dyan sa hearing na yan. Kaya kahit wala nang patutunguhan, kahit wala nang wenta, wala nang dahilan para ituloy, etong si Bato de la Rosa ay humirit pa ng isa. Humirit pa ng isa para siguro sa huling pagkakataon, magawa niya yung kanyang misyon. Ayun nga. Yung palabasin na drug addict etong ating presidente. Kaya ayan, total pinag-uusapan naman natin yung droga. Patawag mo sila Las Cañas o si Asierto. Sino ba to? Sino ba to si Las Cañas saka si Asierto? Ito mga kababayan, sinilip ko na rito. Hindi ko napapakita sa inyo yung binabasa kong article. Pero sino ba si Asierto? Ito, pakita ko na sa inyo. Ito mga kababayan, yan, nasa ating screen. Ay si pala to? Asierto tuloy si Las Cañas. Ayan mga kababayan, nasa ating screen. Ayan po si Arturo Las Cañas. Sino ba yan si Arturo Las Cañas? Siya lang naman yung dating hitman. Ex-Davao hitman Arturo Las Cañas. Ayan. So, etong si Las Cañas ay dating tao ni Duterte. At siya ay ito, babasahin na natin In-explain niya rito kung bakit siya lumabas. Kasi nagtago ito si Las Cañas eh. Siyempre, nagtatago ito kasi delikado buhay niya. In hiding for years. Para naman sa kanyang safeguard o dyan sa kanyang security, self-confessed hitman and former Davao Death Squad member Arturo Las Cañas resurfaced in the middle of a heated political landscape marked by bitter exchange between the Marcoses and the Dutertes. Ayan mga kababayan, so lumabas siya. Ito sabi niya, syempre unang-una wala na siya sa power ngayon. At pangalawa, naging witness na ako sa kaso sa crimes against humanity sa ICC. O sabi ni Las Cañas. Kaya lumabas na siya. O yan si Las Cañas. At syempre, bilang dating tao ni Duterte, maraming alam to. Kaya sabi ni Congressman Hil Bungalon, Mr. Bato, total alam na namin yung gusto mo mangyari. Isama na natin, ilabas na rin natin si Las Cañas. At etong si Asierto, sino naman si Asierto? Eto, pakita ko naman sa inyo si Asierto. Ito. Ayan, yung nasa ating screen, mga kababayan. Ayan, si Asierto. Ex-Cap Eduardo Asierto. Anti-drug Cap Eduardo Asierto resurfaces. Ayan mga kababayan. So ito mga kababayan, itong mga personalidad na gustong ipatawag ni Congressman Bungalon na sana iharap diyan sa Senado para malaman kung ano talaga nangyari sa war on drugs ni Duterte. Ito talagang pinag-uusapan na diyan sa hearing ni Bato na PDEA leaks na napunta sa kung saan-saan. Actually, hindi nga natin alam kung ano na nangyayari dun eh. Di ba, hindi na natin alam kung ano ba talaga pinag-uusapan eh. Ang layo-layo na eh. Sino-sino na pinatawag eh. Wala na rin sa PDEA leaks. Yung PDEA, naglabas ng report. Pag-uusapan yung PDEA leaks. Pag-uusapan yung kung sino talaga to si Morales. Etong si Bato de la Rosa, ang ginawa niya, hinarang. Bakit mo hinarang? Ayun nga yung magpapakita para maintindihan mo na yung pinagtatanggol mong si Morales hindi credible. Kaya mga kababayan, halatang-halata ito si Bato de la Rosa eh. Sa totoo lang, malamang ito, sabit na to sa susunod na eleksyon eh, mga kababayan.
Sa totoo lang, tanggal na to, hindi to mananalo dito sa ginagawa niya. Pwera lang, alam niyo na kung may magma-magic. Pero sa tingin ko mga kababayan, malabo na yung ganong mga magic na ginawa nila dati. Wala na po yan. Kasi sa totoo lang, yung Duterte magic, yung appeal ni Duterte, wala na mga kababayan. Palubog na ng palubog yung kanilang popularidad. Sa totoo lang mga kababayan, ayun po yung katotohanan. Kaya ito mga to, pinipili talaga nila na pabagsakin si Marcos kung kahit ano, basta kahit anong paraan na lang eh. Pero mo yung papel para lang mapilit mo na totoo sabi mo ibebet mo pa yung bayag mo. Sakit nun. Ibebet mo yon. Bakit? Dahil sa kulay ng papel daw saka dun sa puncher. Talaga to si Mr. Puncher. So, kaya mga kababayan, ito yung hamon ni Hil Bungalon. Total, gusto mo pag-usapan droga? Sige, pag-usapan natin. Ipatawag mo si Las Cañas at si Asierto para magkaalaman. Oh. Ngayon ang tanong, papatawag ba yan ni Bato de la Rosa? Ha? Sa tingin ninyo? Wala, hindi papatawag yan. Takot lang ni Bato de la Rosa. Sabi nga ng mga tao rito That is a very good idea. Magandang idea yan. Total, ang layo-layo na napuntahan ng hearing ni Bato. O di, push nyo yan. Push nyo na yan. Ilabas si Las Cañas, si Asierto, at mag-rumble-rumble na dyan sa yan sa committee ni Bato. Total, siya naman magulo rin Kapag sarap nga paguntugin ito ni Morales sa kanibato Di ba? So yan, abangan natin. Ano kaya masasabi ni Bato de la Rosa dito sa sinasabi ni Congressman Bungalon? Para lang magkaalaman Para kasi masyado mong obvious na gusto mong i-diin si Marcos si Presidente Marcos ito, ipag-usapan na rin natin to para malaman natin kung ano ba talaga ang realidad. Hindi lamang doon sa paggamit ng droga, pati na rin doon sa war on drugs ng nagdaang administrasyon. Alright, so yun lang mga kababayan. So abangan natin kung ano magiging sagot ni Senator Bato de la Rosa tungkol dito. Pero wala, sa tingin ko, tameme lang ito mga kababayan. wala po talaga. Sa totoo lang, grabe, Buti pa si Senator Robin Padilla, tahimik Pero mo, darating si Robin Padilla, patapos na. Tapos umaten siya ng hearing, maghapon, napanis lang yung laway, hindi siya nagsalita. Kasi siguro advice ng abogado niya, huwag ka na magsalita, Robin, kasi ang dami mo ng kapalpakan ng nagdaan Maglaylo ka muna. Kaya mo muna si Bato magisa dyan kasi ngayon halos lahat ng tao sinasabihan na bobo itong si Bato Lalong-lalo na dyan sa hearing niya na dapat hindi raw siya naging chairman at wala siyang kakayanan na pangunahan itong kanyang komite. Lalong-lalo na napaka-sensitibo nitong mga pinag-uusapan. Pero ilang beses na siya dinurog ni Chis Escudero. Pinaalalahanan ni Senate President Zubiri. Winarningan ng ilang mga senators. Pero ayaw pa rin tumigil. Matibay ito mga kababayan What? Matibay. Tayo na lang natin sa take 4 mga kababayan. Take 4 ng hearing niya. Kung ano ang kalalabasan. So, yun lang. Tutok-tutok lang po. Dito po sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.